Sa bawat laro, may panalo at talo, may MVP at may mga kakampi sa panalo at pagkatalo. Ngunit may isang uri ng laro na hindi mo dapat simulan na mag-isa, lalo na kung hating gabi at ikaw lang ang gising sa buong bahay. Sa bawat swipe mo ng screen, may matang nakamasid. Sa bawat click mo ng skill, may kaluluwang sumasabay. At sa sandaling pumasok ka sa match na hindi mo naman hiningi, may nilalang na hindi mo na kayang i-uninstall. Sabi nila, ang Mobile Legends ay laro lang. Subalit sa ilang manlalaro, nagiging pinto ito. Pinto papunta sa mundo kung saan ang mga hero ay hindi na avatars at ang kalaban ay hindi na tao. At kapag napili ka ng laro, hindi na ikaw ang naglalaro. Ikaw na ang nilalaro. Tahimik ang kwarto ko. Nakapatay ang ilaw. At ang tanging liwanag ay mula sa screen ng cellphone ko. Nakasuot ako ng headphones. Nakaupo sa paborito kong upuan. At handa na sa karaniwang gabi ng Mobile Legends. Solo rank ulit. Walang kausap. Walang kakampi. Okay, one game lang. Bulong ko sa sarili ko. Sabay, touch sa start. Tumulo ang pawis ko. Pinatay ko ang mic. Ngunit may bumulong ulit sa headphones ko. Hindi ka nakakalabas, sabi niya. Habang naglalaro, unti-unting lumalala ang kababalaghan. Bawat galaw ng hero ko ay parang may mensahe. Kung lalapit sa lane, parang sinasabi, huwag kang gagalaw. May notification sa cellphone ko na hindi galing sa laro. Isang larawan ng kwarto ko. Buha mula sa likod ng upuan ko. Chat messages na alam ang personal kong detalye. Alam namin ang pangalan mo. Alam namin ang ginagawa mo ngayong araw. Sabi sa mensahe. Nakita ko rin na ang mga hero na pinili ko ay unti-unting nagiging kahawig ko. Mga galaw, postura, at ekspresyon. Parang nagiging extension ako ng laro mismo. Minsan, biglang tumitigil ang sound effects ng cellphone ko. Tahimik sa labas. Tahimik ang kwarto. Ramdam ko ang malamig sa likod ng leeg ko. Ngunit, hindi ko makita kung saan galing. Bawat minuto ay may bagong maliit na takot. Nakita ko sa minimap ang hero ko na parang lumalapit sa aking upuan sa kwarto. Hindi ito virtual. Nararamdaman ko ito. Ang heroes ng kalaban ay biglang nagiging pamilyar. Ang isa ay may mukha ng bata. Nakangiti sa screen. May mga item sa inventory na hindi ko pinili. Isang flashlight. Isang maliit na doll. Kahit wala sa laro dapat. Tumaas ang heartbeat ko habang naglalaro. Ramdam ko ang presensya sa kwarto. Hindi nakikita. Ngunit bawat galaw ko ay sinusundan. Sinubukan kong i-post ang laro. Hindi gumana. Sinubukan kong i-lock ang screen. Hindi pwede. Narinig ko ang boses sa headphones. Hindi ka na makakalag out, sabi ulit dito. Habang natatakot ako, naramdaman ko ang malamig at mabigat na haplos sa balikat ko.
Humarap ako sa cellphone at ang hero ko, ako na ang itsura. Nakatingin sa kamera. Nakangiti. Bago ako makagalaw, kumislap ang screen. Lumitaw ang login screen ng Mobile Legends. Sa character selection, may bagong hero nakatingin sa akin at ako pala iyon. Parang lumipat ako sa loob ng laro. Ang kwarto ko, wala na. Ang cellphone ko, portal sa ibang dimension. Ngayon, sa bawat gabi, may mga naglalaro sa Mobile Legends. At sa login screen, may isang hero na hindi mo makikita sa regular pick. At ako yun. Nakatingin. Nakangiti. Naghihintay. Hindi ka makakalag out. At baka ikaw ang susunod na mawawala sa realidad. Tahimik. Yun ang unang salitang pumasok sa isip ko nang magbalik ang ulirat ko. Tahimik, pero hindi yung normal na tahimik. Ito yung klase ng katahimikan na parang sinadya. Yung parang may umaaligid, pero ayaw magpakita. Yung parang may mga matang nakatitig sa likod ko, pero pinipigilan kong lumingon. Nakaharap pa rin ako sa login screen ng Mobile Legends. Pero hindi na siya nasa cellphone ko. Nakapalibot siya sa akin. Para akong nakatayo sa loob ng isang napakalaking screen na umiikot sa paligid ko. Sa harapan, nakikita ko ang aking sarili. Nakangiti yung hero na ako. Na ginawa nilang bagong karakter. Pero ngayon, gumagalaw siya nang hindi ko ginagalaw. Naglalakad siya, papalapit, mabagal. Tila sinusuri ako. At sa bawat hakbang niya, lumalabas ang tunog na ton, ton, ton. Hindi tunog ng footsteps, kundi parang heartbeat na isang napakalaking nilalang. Wala ka na sa labas. Bulong ng boses na naririnig ko kanina. Dito ka na ngayon. Hindi ko alam kung saan galing ang boses. Para siyang nanggagaling mismo sa paligid, sa sahig, sa pader, sa hangin. Hindi siya boses ng tao, pero hindi rin siya halimaw. Parang pinaghalong sipol ng hangin at bulong ng isang tao na nasa likod mo habang natutulog ka. Bakit? Bakit ako? Tanong ko kahit nararamdaman kong walang sagot na gusto kong marinig. Ngunit may sumagot. At hindi lang iyon, isang boses. Marami sila. Sabay-sabay. Dahil niload mo ang laro. Dahil niload mo ang laro. Dahil nag-iisa ka. Oo, dahil nag-iisa ka. Dahil sumagot ka. Oo, sumagot ka. Dahil nakatingin ka sa amin. Parang chorus ng mga patay ang sumisigaw sa loob ng utak ko. Napahawak ako sa ulo ko. Nanginginig. Pero ang mas nakakatakot, hindi ko ramdam ang sarili kong katawan. Para bang hindi na akin ang mga kamay ko. Hindi na akin ang mga paa ko. Para akong lumulutang o baka kinakaladkad. Tumingin ulit ako sa hero ko. Nakasuot pa rin siya ng armor. Pero ngayon, yung mukha niya
Hindi na basta kamukha ko. Ako talaga siya. Lahat ng detalye, pati maliit na birthmark sa ilalim ng tenga. Kahit yung pelat na nakukuha ko nung bata ako. Lahat. Pero may isang hindi ko nagustuhan. Yung ngiti niya. Hindi siya mukhang masaya. Mukha siyang nakakita ng laruan. At ang laruan ay ako. Lumapit siya sa akin. Lumapit siya sa akin ng tuluyan. At sa hindi ko maipaliwanag, parang lumulubog ang sahig. Naramdaman ko na lang yun bigla ang hihilaing pababa. Parang may lubid na kumakapit sa baywang ko. At hinahatak ako pababa na parang nahuhulog sa napakalalim na balon. Walang ilaw, walang hangin, walang kahit ano. Hanggang sa bumagsak ako sa lupa. Pero hindi ito lupa. Pamilyar. Base. Nasa base ako. Hindi ko alam kung paano. Pero andon ako. Nakatayo sa bilog ng spawn area kung saan dapat nagre-respawn ang characters. Pero walang ibang hero. Walang minions. Walang tower. Walang jungle monsters. Ako lang at ang isang pintuan. Isang lumang kahoy ng pinto na hindi mo makikita kahit kailan sa Mobile Legends. May nakasulat, Exit. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Pero mas mabagal, parang pinepersa ng kung anong bagay. Kung makakalabas ako dito, bulong ko. Lumapit ako sa pinto. Hinawakan ko ang doorknob. Malamig, parang yelo. Dahan-dahan ko itong ipinihit. Unti-unting bumukas ang pinto. Sa likod neto, hindi liwanag, hindi kwarto ko, hindi mundo ko, kundi ang isang mahabang hallway na walang dulo. Mga pader na may nakalambitin na mask ng heroes. Mga maskarang walang mata pero nakangiti. At sa sahig, may mga footprints basa, madugo. At nakakagulat, lahat ng footprints papasok. Wala kahit isang palabas. Hindi ko alam kung ilang minuto akong naglalakad doon. Puno ng ingay ang paligid. Mga boses, mga bulong, mga tawanan, mga iyak. Hindi ko alam kung imagination ko lang. Pero naririnig kong may mga paang sumusunod sa likod ko. Hindi ko sila makita. Pero rinig ko ang lakad nila. Nagmamadali ako. Pero biglang paghinto ko, narinig kong huminto rin sila. Doon ako lalong natakot. Habang naglalakad ako, napansin kong nagbabago ang mga maskara sa pader. Ang mga ngiti nila, dahan-dahang bumabaliktad. Yung mga mata nila, nagkakaroon ng hugis. At yung ilan, nakatingin na sa akin. Hindi ka dapat pumasok dito. Nanlamig ang dugo ko. Yun ang mga boses na naririnig ko mula sa likod. Pero hindi ako lumingon. Alam ko, kapag lumingon ako, hindi ko kakayanin ang makikita ko.
Pinilit kong bilisan ang takbo ko. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko ang isang pintuan sa dulo ng hallway. May nakasulat, Respawn Chamber. Pwede akong makabalik. Bulong ko. Inabot ko ang doorknob. Pero bago ko pa mahawakan, may humawak sa kamay ko. Malamig. Mahaba ang daliri. At may kuko. Huli ka na. Hindi ko napigilan ang pagsigaw. Napalingon ako at nakita ko sila. Mga nilalang na hugis tao pero hindi tao. Mga silueta na gawa sa bughaw na pixels na kumikislap na parang sirang screen. Wala silang mukha pero may butas kung saan naroon dapat ang mga mata at bibig. At yun, ang mga butas na yun, nag-ilaw ng pula. Yung ang heroes na matagal nang nawawala. Mga player na nag-crash. Mga player na naban. Mga player na di nakapag-login. Hindi sila nag-crash. Hindi sila naban. Kinain sila ng laro. At ngayon, sila ang tagabantay ng mundo na kinalalagyan ko. Lumapit sila ng dahan-dahan. Parang nag-aalangan na parang sinusuri ako. Hanggang sabay-sabay silang nagsalita. Hindi tao ang boses. Parang nanggagaling sa speakers ng isang lumang computer. At last, may kapalit na kami. Sino-sino kayo? Sigaw ko. Sabay-sabay silang ngumiti. Kami ang mga naunang ako. At doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi sila NPC. Hindi sila monsters. Sabi, sila ay mga taong nauna sa akin. Mga player. Mga totoong tao. At lahat sila naging hero ng laro. At ako ang susunod. Isa sa kanila yung pinakamalaki. Yung parang nabuo mula sa pira-pirasong pixel. Lumapit siya sa akin at itinuro ang pintuan sa likod ko. Dalawa lang ang paraan para makaalis ka. Pumasok ka sa respawn chamber at ikaw ang pumalit sa naunang ikaw. Ikaw ang magiging hero na nakangiti sa login screen. Ikaw ang bagong multo ng laro. Ikaw ang mananagot sa pagkuha ng susunod na player. O maaari kang tumakbo. Tumakbo sa isang mundo na walang pintuan palabas. Walang oras. Walang direksyon. Tatakas ka? Oo. Pero habang buhay kang hahabulin ng mga nilalang na ito. Hanggang sa mahuli ka rin. Hanggang sa mapunit ang kaluluwa mo. At maging data fragments ka. Magiging data fragments ka na lang. Pili ka, sabi nila. Huwag kang matagal. Bawat segundo, may manonood. Bawat sandali, may Tumakbo ako. Hindi ko pinili ang chamber. Hindi ko kayang maging multo ng laro. Hindi ko kayang maging dahilan para may ibang mahila dito. Kaya tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo.
Pero habang tumatakbo ako, narinig ko ang daang-daang yabag sa likuran ko. Mas mabibilis sila, mas marami sila, at mas malakas pa sila. Nanginginig ang buong mundo habang hinahabol nila ako. Ang pader na dadaanan ko ay nagbabago ang itsura. Minsan, koridor. Minsan, jungle. Minsan, base. Minsan, kwarto ko mismo. Parang alam ng laro kung anong kinakatakutan ko. At ginagamit nila iyon. Hanggang sa makarating ako sa isang malaking bukas na espasyo. Walang pader, walang sahig. Isang itim na vacuum lang na parang walang katapusan. At sa gitna, ang cellphone ko. Nakalutang, naka-on, at may nakasulat. Press to exit. Hindi ako nag-isip. Inablot ko ang cellphone. At sa sandaling mahawakan ko ito, nagliwanag ang paligid. Sumakit ang ulo ko. Sumikip ang dibdib ko. Hanggang sa nagising ako. Nasa upuan ko ako. Naka-on ang cellphone ko. Nandoon pa rin ang Mobile Legends. Pero nasa home screen na. Humihingal ako. Basa ang damit ko. Basa ang sahig. At nasa notification bar, may isang picture. Ito ay picture ko habang natutulog. Ngayon lang, kuha mula sa likod ko. At ang message, nakalabas ka nga, pero hindi pa kami tapos sa'yo. Kinagabihan, nagpasya akong burahin ang app. Pero bago ko mapindot ang uninstall, nag-glitch ang screen. Biglang nag-open ang laro mag-isa. At sa login screen, may bagong hero. Hindi na ako. Hindi na yung multo na nakilala ko. Iba na. Pero nakakita kong kumikilos ang hero. Umiikot ang ulo niya. Tumingin siya ng diretso sa camera. At dahan-dahang nagbago ang mukha niya. Kaliwa, kanan, hanggang sa makuha niya ang eksaktong hugis ng mukha ko. Nakangiti at may lumalabas na text sa screen. Welcome back, player. It's round 2. Round 2. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Baka sa takot, baka instinct ko lang. Pero pinindot ko ang screen. Nag-load ang laro. Ang tagal. Mas matagal kaysa dati. At habang naglo-load ang paligid ko, ang kwarto ko, unti-unting nagbabago. Yung kisame, nagkakaroon ng mga bitak na pixelated. Yung pader, naglalag at parang nagmi-mirror effect. Yung table ko, nag-flicker. Parang yung mismong reality, nag-change ang mapa. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang kwarto ko. At mapapalitan ng isang arena na hindi ko pa nakikita kahit kailan sa Mobile Legend. Walang pangalan ang mapa. Wala sa lanes. Wala ding tower. Isang malawak na bilog lang na parang lumulutang sa kawalan. At sa gitna ng bilog, andon yung hero na kamukha ko. Pero ngayon,
Hindi na siya nakangiti. Nakatitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon, umibo ang bibig niya. At ang sabi niya, hindi mo dapat ginawa ang pagbalik. Mababa ang boses. Parang dalawang boses nagsasalita ng sabay. Pero nandito ka na, sabi niya. Sa harapan ko, lumitaw ang interface. Parang Mobile Legend interface. Pero mas raw, mas glitchy. Ito ang mga game rules. Huwag kang hihinto. Huwag kang lilingon. Huwag mong hahawakan ang sarili mo. At ang panghuli, kung may marinig kang tatawag sa pangalan mo, hindi iyon ikaw. Huwag kang sasagot. Mas lalo akong kinakabahan at biglang may nag-countdown. 3, 2, 1. Nawala ang interface. Tumakbo ang hero na ako ang mukha. Tumakbo rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Para bang may pumipilit sa akin. Para bang kung hindi ako susunod, magpupunit ang dibdib ko. Sa paligid ko, may mga anino na sumusulpot sa ere. Gumagalaw ng parang minions. Pero hindi sila minions. Mas malaki. Mas malalim ang hugis. Parang mga taong pinagsama-sama at giniling sa pixel. At lahat sila nakatingin sa akin. Pero ang problema, bawat takbo ko, may naririnig ako na tumatawag sa pangalan ko. Oo, pangalan ko. Mas malumanay, mas malapit, mas totoo kaysa boses ng kahit sino. Pangalan ko, halika dito. Parang galing sa likod ng tenga ko. Napapahinto ako, pero bigla akong naaalala ang mga rules. Huwag kang hihinto. Kaya tumakbo na ako. Mas mabilis. At habang tumatakbo ako, napansin ko ang isang bagay. Ang shadow ko, hindi sumusunod sa galaw ko. Habang tumatakbo ako ng diretso, yung shadow ko, nakatayo lang. Dahan-dahang umiikot para humarap sa akin. At nung magtama ang mga mata namin, nag-smile siya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako ngumiti. Mula sa gitna ng arena, nagbukas ang isang napakaitim na portal. At doon, lumalabas ang nilalang na hindi ko makakalimutan. Hindi siya hero. Hindi siya monster. Isa siyang malataong gawa sa code. Parang milyon-milyong pixel fragments na umiikot at bumubuo ng katawan. May mga pirasong mukha ng mga tao na pilit bumubuo ng hugis. May mga kamay na mahahaba. May daliring matutulis. At ang mga mata ay mapupula pero wala siyang pupil. At nagsalita siya. Round 2 ay hindi laban. Round 2 ay pagpili. Lumapit siya. Dahan-dahan. Parang sigurado siyang wala akong pagtakas. Pili ka lang. Sabi niya. Tumingin siya sa akin gamit ang libu-libong mata na nasa katawan niya. Ikaw ang tutuloy o ikaw ang papalit? At ito na nga, ihihinto ko muna ang kwento. Kung sakaling natapos mo ito, maaari ka bang
mag-comment at like o i-share ito sa mga kaibigan mo para naman ma-inspire ako ituloy ang kasunod na kwento. Salamat sa pakikinig ng kwento na ito. Comment lang sa mga nakatapos hanggang dulo para ito ay ituloy pa natin. Salamat muli.